Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng Leo, no? Leo na po tayo ngayon at tawas pang 5 series na po, no? And yung mga tao na ipinanganak po mula July 23 hanggang August 22, no? Sa inyo po ang tarot reading na to. And dito sa mga baguhan po, no? Yung mechanics po natin is imaginein po niyo na dito po kayo sa akin, sa harapan ko po, and isipin po ninyo na nasa harapan po kayo ng aking altar and para po maisabay po kayo sa dasal, no? And sa lahat po ng Leo, July 23, August 22, so please po, no, try po natin na isipin natin ang araw na yung araw po is nakafocus po sa ating noo and talaga pong inaabsorb po yan po ng ating third eye para po magkaroon po tayo ng connection po sa Diyos Ama, no? So sa ngayon, let's begin, no? Isipin po natin yung araw and sabayan po natin ng paghinga. Okay? And hold. Ito'y magkakaroon po ng pagkakataon na yung hangin na hininga po natin is mapupunta po dito sa ating third eye na part and paakyat po dito sa ating crown chakra para po mabuksan po ang ating isipan. And mananatili po ang presensya po ng Diyos Ama at hindi po talaga matatakpan po ng mga itim, masasamang elemento po, ano. And ulitin po ninyo yan as often as possible bago po matulog and pag may masama po kayong nararamdaman, no. So hingang malalim, hold, and release. Isa din po yung parang lahat po ng hininga sa hangin mo, ilabas mo siya. And yung mga hindi po natin magandang nasa isip, no, mga energy po yan na hindi po natin kailangan, so ilalabas po siya, no. So ulitin natin ulit, hingang malalim, hold, and release. Okay po, so now let us pray, no. Bow down your head. Diyos ang mga makapangyarihan po sa lahat, nagsusumamo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa blessing na binigay po ninyo, sa hindi pagpapabaya po sa amin. Sa ngayon po nakikisuyo po kami na alisin mo po ang mga masasamang nararamdaman po namin. Sa ngalan po na si Jesus, sa ngalan din po ng mahal na ina, at din sa lahat po ng kalikasan po na nawa po pagbigyan po ninyo kami, no. And Diyos Ama, basbasan mo po ang pangalan ito, Kristak or Tak, Aminatak, Hiptak, Doay, Milomia, Thokbi, Veronica, Obaram, Beromnia, Obaram, Dakakna, Kristak, Otak, Aminatak, Hokmitak, Aminatak, Hiptak, Doay, Milomia, Thokbi, Beromia, Obaram, Dakakna, Kristak, Otak, Aminatak, Hokmitak, Aminatak, Hiptak, Doay, Milomia, Thokbi, Veronica, Obaram, Dakakna, Jesus Domini Eterno, Jesus Domini Di, Jesus Rexum Dium, Jesus Emmanuel Dia, Salvador del Mundo, Acto, Jesu Cristo, Yeshua, Salvami, Liberame. Okay, sa lahat po ng Leo dyan, kumusta na po kayo, no? Nasa pang-5 series na po tayo, guys, no. Kung baguhan ka po, no, please stay. And kung hindi po ninyo ako ma-reach, guys, sa pagtawas, kung sakali pong hindi po ako makasagot, ang gagawin po ninyo dito is balikan lang po ninyo itong video po natin, pwede po ninyong i-download, no, and gawin po ninyo pinapagawa ko. Very effective po yun pagpaalis po ng mga masasamang elemento po sa katawan po natin, no. Okay, July 23 hanggang August 22 sa inyo po ang reading na to, Leo, no. Leo is a fire sign. July 23, August 22. Tingnan natin kung ano pa nangyari sa inyo. Oh, ang ganda ng card mo, talaga pong delay po ang pagpunta po ng asawa mo dito. Okay, asawa, boyfriend, or ano. Ang ganda ng card mo ngayon, guys, no. Papunta po ikaw sa, parang ang saya mo ngayon, Leo, ha. Talaga pong ang Leo, lagi na lang po yan, very optimistic, masayahin, kahit masama ang pakiramdam, sige lang po, go ahead lang po, no.
Okay, sa lahat po ng Leo ngayon, no, unang-una po, may blessing po kayong matatanggap or mayroon po kayong hinihintay po talaga na blessing. And para sa akin, okay po, parating po siya, no, and baga sa akin, like ikaw po talaga pong naghihintay ka po ng pera, no? Kasi, or meron ka pong hinihintay po na tao na talaga pong parang sa iyo is makapagpasaya sa'yo, no? And although sabihin po natin may negative siya, pero well, ito kasi is like, yung spinal column mo po, sumasakit po siya sa dahilan po na medyo mababa po ang pulang dugo nyo. Ito pa rin, nakatali pa rin po kayo kung minsan, no, sa dami po ng gastusin, no, may parang yung blessing kasi na hinihintay mo is just like very optimistic ka, although sabihin po natin na talaga pong kuminsan po may hadlang. May nakita po kasi ako dito na parang ang dami mo kasing gastusin. So yung pera mo, marami ka rin pong ginagastos, girl or boy o kung sino man dyan po na Leo. So masakit din po ang ulo mo minsan. So bawas-bawasan mo po ang sugar and mga matatamis, chocolate po na meron ka pong plema, sipon, and kuminsan po talaga pong para pong may lagnat po ikaw sa ilalim. May nakita din po ako dito na sa bahay mo, parang kuminsan po malungkot ka, gusto mong umalis, mag-work. Pwedeng sabihin ko itong work ito kasi may sumunod po kasi dito is parang naboboring ka na po sa work mo, gusto mo po sana talagang baguhin, gusto mo pong lumipat, and mag-change of place, parang change of identity, change of place. And kasi po parang sa work mo kasi ngayon parang naboboring ka na po. You want to change, you want to try new things, no? And sa sakit naman po guys, parang may nakita ako na lower back masakit, manhid po siya, and lalo na po mula sa balakang hanggang sa baba, no. And wala po siyang specific na dahilan, siguro nga po, parang sabi ko nga sa inyo is parang napasobrahan po ikaw ng mahamis, no, matamis, so bawas po kayo sa soft drinks, no. And pagdating naman po kasi sa pera, pwedeng sabihin po natin na alam niyo guys, no, parang may hinihintay po talaga kayong pera, no. Although delay po siya, pero meron pong parating po sa inyo. And sabihin po natin na mas may mga dumarating pero mas malaki po yung gastusin nyo. So dito kasi kung minsan parang ikaw lang po ang naghahanap buhay, and kaya nga po parang feelings ko kasi is like gusto mo siyang parang gusto mong mag-change po ng work. And parang kasi sa akin, parang nabobored ka na po talaga dyan sa trabaho mo. And you want to change lugar, no, kung gusto mong lumipat sana. Kasi as I said, no, marami pong chismis po na namamagitan po sa mga bahay, like mga kapitbahay, maraming mga chismis, mga chismosa, no. And kung minsan po gusto mo talaga pong lumipat. And meron po ako nakikita dito kung minsan po nahihilo ka, no, may po kasi, so pwede ko naman siyang kunin, pwede kong kunin ang lahat ng to and i-heal ko po ang ang tinatawag po natin na parang sipon, plema. Okay, so damhin po ninyo yung paa nyo, parang masakit po siya, masakit ang kalahating katawan. Okay. And etong parang lagi po kayong nagugutom, mabigat po ang trabaho ninyo, no? Kasi parang naramdaman ninyo na ang hirap po ng buhay kasi parang lift it up, alisin lang po. Okay po. So, sa lahat po ng mga nandito po ngayon, and sa lahat po ng Gemini, Leo, alam niyo guys, alam ko ang Leo po is very optimistic, no? Parang talaga pong gusto mo mag-try po ng mga bago pong mga bagay po na kung saan makapagbigay po sa iyo ng resources, no? So sa lahat po ng Leo dyan, kung ang iniisip mo kasi is work, meron po ako nakitang bagong kontrata, nag-iisip ka po kung pipirmahan mo ba siya o hindi. And sometimes po itong dito mo masakit po siya, no? Para po kasi may nakita ako dyan na mga nilagay, no? Pero okay lang po, we don't have to focus these things, no? We focus on
pagbabago, no? If ikaw po, Leo, and boring ka na po sa trabaho mo, it means to say na parang binigay mo na po lahat po ng effort mo dyan, and be grateful. And habang nandiyan ka pa po, think of something else po na para pong way out po na kung saan magiging freelancer ka. No, mean to say that panatilihin mo muna ang trabaho mo. Naboboring ka na po kasi dyan is kasi kahit anong work, kahit anong effort mo, yung pera mo ganun pa din, kulang pa din. It's not about your work, no? It's about your something like, i-match mo kasi kung ano po ang kailangan mong, magkano po talaga ang kikitain mo, and i-materialize mo yung magkano talaga po ang dapat nakikitain mo sa isang araw. Dapat po kasi visualize mo yan kung anong klaseng anong gusto mo nakita, no, na ibibigay mo sa sarili mo. I know it's very hard to comprehend yung parang kumbaga sa akin, ikaw po ang magsasahod sa sarili mo. Magkano ba talaga ang dapat na ibigay sa iyo? Magkano po talaga ang dapat nakikitain mo na makakasapat po yan sa kung ano. And I tell you guys, no, sa totoo lang, kahit naman kasi gaano kalaki ang kinikita natin, kapag hindi ka po marunong kung para saan po pupunta ang pera mo, then it is useless. Kasi sa akin, palaki ng palaki po ang ating gastos ngayon. Kasi lumalaki po ang lahat po ng mga bilihin, tumataas po siya. Pero the same operation pa rin po. Iisa lang naman po ang paggawa niyan. Kahit po mag-manifest ka po ng 10,000, the same thing mag-manifest ka po ng 1,000,000. Okay, kung hindi mo kayang i-imagine ang sarili mo, nakikita ka po ng kahit papano po, lampas po ng, sabihin po natin, no, magkano ba ang kinikita? For example, magkano ba ang kinikita kapag nasa Hong Kong ka? I think ngayon nasa 30,000. 28,000, 30,000 po. Kung wala kang utang. Kasi sa Hong Kong, grabe po ang utang din doon. So for example, you have 30,000, pero ayaw mo naman mag-abroad. So, kailangan mo siyang, ang 30,000, i-divide mo siya sa 30 days. So, that's gonna be, you have to earn 1,000 peso, more than 1,000 peso a day. And if you work that out, kung paano mo talaga siya na rin pong nag-abroad. Nasa ano lang naman po guys, nasa plano lang po yan. And everything is like, kung ano po ang kailangan mong gawin kasi, i-mark out mo siya. Kita ng 1,000 sa isang araw, din saan mo siya kukunin. Walang, ewan ko lang po guys, pero ang alam ko, minimum po sa sahod po ngayon is nasa 600, 800. Kung halimbawa talaga pong mataas po ang sahod mo, malalampas siguro siyang 1,500, ganun. Kung kurakot ka, well, sabihin po natin, medyo tumataas po yan, no? Depende po siya. Pero, kung magiging kurakot yan, no? If you want really to grow on something po na talaga pong parang, yung bagang sa akin is worth, kasi depend kasi sa kung gaano, if you think that you are worth this amount, and then yun po ang dapat na para sa'yo. So, ikaw po yung magde-decide nun. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang makikita ko talaga sa sakit niyo lagi is about lang po talaga sa consumption sa pera. And minsan boring po kasi isang bagay, kasi once you are bored in something na nakasanayan mo na siyang gawin, kasi pag nakasanayan mo na kasing gawin yan, lalo na po sa inyo Leo, alam mo na yan, mabuboring ka na po talaga yan. So you have to change new things, kasi ganun ka po kasi. Ang fire kasi, usually ang fire is pataas. Kasi parang hindi ka po umaangat, parang pakiramdam mo po is like hindi po nagagamit talaga yung lahat po ng skill mo, is meant to say is just like you're stagnant. You just say like that. Although sabihin po natin na the same na kumikita ka po ng ganito ngaya kasi sahod mo, pero hindi mo siya mafe-feel yung satisfaction mo kasi nga you are fire. And since na you are Leo, so ito yung ano po ng Leo na ka na po niyan, and then you learn new skills po, and then you try new things, pero hindi mo siya iiwanan, idagdag mo po kung ano pa yung dapat mong malalaman. Like say for example, no, kung halimbawa ang trabaho mo is ganito, wag mo siyang iwanan, pero magdagdag ka po ng way up po
yung skill mo dyan is madadala mo dun sa kabila. So, masasabi po natin talaga na paangat at paangat po ang bawat, parang may progress po ang buhay po ng Leo. Kasi ang Leo kasi, as I said, is about fire. Is about passion, no? Kapag nawala na yung passion mo sa bagay na and kahit po sumasahod ka pa rin, you're not happy anymore. So, you are searching something else. Pabayaan mo yung mga chismis dyan. Pabayaan mo yung kung ano mang ginagawa nila. That is their business. Huwag mo na silang pakialaman. So, kung masaya sila sa pagchichismis sa force, kailangan mo silang halapin din sa susunod doon na sa husgado para wala pong problema. Kasi yung mga ganyan po na klase ng tao is like, they just want to drag you down with them. No?